pro-life kayo, eh paano kami mga biktima? Bakit nyo sila ine-entertain? Addict din po ba kayo? Halos mangyak-ngyak po itong si Miss Cathy Binag habang nanawagan po sa ating kasundaluhan at kapulisan, lalong-lalo na po sa ginagawa ngayon nitong committee na tinatawag nilang Quadcom sa House of Representatives, kung saan ay wala namang ginagawa na nakatulong po para sana maibsan ang kahirapan ng ating bansa, gumanda yung ating ekonomiya, kundi ang kanilang tinatarget ay itong mga Duterte, kung saan parte po ng kanilang political propaganda para silain po ang dating presidente na napakaganda ang kanyang ginawang programa sa war on drugs, na kahit ito mga dating mga sumusuporta sa kanya sa kampanya laban sa illegal na droga ay ngayon sila po yung mga tumitiligsa at gumagawa ng paraan kung paano masira po ang dating programa ng dating Pangulo na napakaganda at talaga namang nanahimik po yung ating bansa against po sa mga kriminal at mga drogista. Pakinggan natin ang sinasabi ni Miss Cathy Binag. Paikot-ikot ang sabihin nila, we're concerned about the EJK killing. Hindi ho eh. Hindi ho. Talaga ang gusto lang gawin, siraan ang mga Duterte at pasamain at baliktarin yung mga mabuting nagawa nito. I'm against drug addict and criminals. And I don't understand why all this, some of these congressmen are tolerating and entertaining criminals, convicted criminals, na pinababayaan nilang, bigyan nila ng platform or gamitin, ultimo, ang Kongreso para lang pasamain ang Duterte. Let's, stop all this BS bullshit, yung katarantaduhan, yung kaplastikan, nakapekian, ng mga pinagsasabi ninyo na we're pro-life and everything. I'm pro-life, but are you pro-victim? Paano kaming mga biktima? So, tama po yan mga kababayan po natin. Lahat naman tayo ay pro-life naman po tayo. Pero syempre, gaya ng sinasabi ni Miss Cathy Binag, kagaya niya, na isa po sa naging biktima. So, okay yan kasi nabubuhay pa po itong si Miss Cathy Binag. Paano po yung mga biktima, no, na mga ginorgor na biktima po nitong mga addict, no, na walang awa po silang mga pinaslang, no, napakarami po. Kaya nga po galit na galit po itong si PRRD dahil halos kalahatan po, no, ng mga krimen ay may connection po sa paggamit ng illegal na droga. Kahit itong si Binahar Abalos sa kanyang naging interview, no, sa parang kanyang promotion na ginawa po kay Boss Tuyo, ay sinabi niya na sa 10 umanong kaso ngayon ng krimen sa ating bansa, 7 po umano ay drug-related. So, binawi niya po. Na-realize niya na nadulas po siya. Pero nasabi niya na po at narinig na po natin ang katotohanan. So, nagpapatunay lang na kahit anong pandaraya, anong kasinungalingan na ginagawa nila, ayun talaga yung totoong nangyayari sa ating bansa. At itong si Miss Cathy Binag, no, walang pwede mag-question po sa kanyang sinasabi dahil ito po ay kanyang na-experience. Nagkaroon po siya ng partner na isang drug addict at umano'y kilala pa po na kaibigan, no, best friend, at nakasama pa mismo ng mga Marcos at kaibigan pa ng pamilya Marcos umano itong kanyang naging ex-partner. At siya po ang nagsasabi, itong si Miss Cathy Binag, na umano'y nagpupulburon ang buong pamilya nitong nasa Malacanang. Pero hanggang ngayon hindi po siya kinasuhan at hindi rin po siya pinatawag sa Kongreso para sana sa isang investigation. Nagpapatunay lang na may takot po sila, no, na harapin itong si Miss Cathy Binag. Okay, pro-life kayo, paano kami mga biktima? 'Di ba? Ng mga addict, ng mga kriminal, ng mga abusado. Paano kami? 'Di ba? 'Di ba ba't yung binibigyan ng platform yung mga yan? Bigyan nyo yung platform yung mga nawawalang kabataan ngayon, biktima ng rape, biktima ng mga... Yan ang daming batang nawawala po. Pero si Abalos nag-resign lang sapagkat DILG secretary. Pero wala pong ginawang action itong si Abalos patungkol sa mga batang nawawala. Abalos, kamusta naman kaya yung mga batang nawawala na hindi nyo po ginawa ng aksyon sapagkat nabisi po kayo sa paghahanap kay Pastor Kibuloy? Yun pala ay hindi nyo naman mahanap. Addict, biktima ng mga magnanakaw. 'Di ba? Parang ba't yung pinag-uusapan yung
Yung iniinsulto nyo ang batas. Iniinsulto nyo ang justice system natin. Kasi those are convicted criminals. Again and again. Convicted criminals po sila. Na hustisyahan na po sila. 'Di ba? Bakit nyo sila ine-entertain? Addict din po ba kayo? Grabing tanong, no? Addict din po ba kayo? Kasi kitang-kita ngayon kung paano nila pinaniwalaan at pinoproteksyonan po itong si Kerwin Espinosa, no, na umamin sa kanyang pagkasala, itong si Laila de Lima na nakuhanan pa po ng mga ebidensya, picture, video, no, at tinutukoy po nitong si Kerwin Espinosa. Ngayon nagsibaliktaran, ngayon binawi. So, alam naman po natin kung anong kapalit po nito. Ang isa pa po na nagtago sa Amerika, no, nagtakas na si Jid Mabilog. So, lahat po ngayon ay binibigyan po nila ito ng protection. Pati po yung mga drogista, yung mga kriminal na humarap po sa Quadcom. At ang isa po ay nakalaya na ngayon. Diba? So, tama po yung tanong ni Miss Cathy Binag. Bakit nyo sila pinoproteksyonan? Bakit nyo sila pinapaniwalaan? At ngayon, nakaupo dyan sa Kongreso, sasalita na kung ano-anong kasinungalingan para ituro lang po ang mga Duterte at ang mga allies, kagaya ni Senator Bato, Senator Bongo, para sa isang kasinungalingan. At panipaniwala naman po itong mga kongresista na ito. So, nasaan yung hiya po ng mga kongresista na ito? Nasaan po yung kanilang respeto, no, sa kanilang sarili? Alam mo, sabi nila, masama akong mag-wish ng masama sa kapwa. Masama akong sabihin na sana mamatay na din kayo, sana maging biktima din kayo, sana yung mga mahal nyo sa buhay o yung pinahalagaan yung tao sa buhay nyo is maging biktima din ng mga addict, ng mga kriminal, ng mga abusadong tao. Nanggigigil talaga ako ngayon aga-aga. Diba? Pero, you know, ano tayo, magpakatotoo tayo, wag tayo magpaka-plastic dito. Kasi kung meron hong may karapatang magaganito, magalit, ako yun eh. Kasi biktima ako ng mga hinayupak na addict na yan eh. Naging emotional po itong si Miss Cathy Binag, ano? Ito dapat nilang interviewin, no? At paharapin po dyan sa Quadcom para malaman nila at mabubulgar po itong mga katarantaduhan at sekreto po nitong pamilya Marcos, mga kababayan. Napakawalang hiya, na walang puso. You know, parang walang tamang pag-iisip. Criminal minds. Ngayon yung kung ultimo, yung iilan dyan na kongresista sa gobyerno natin is ito tolerate to mga convicted criminals. Saan pa tayo pupunta? Diba? Huwag nyo iboto yung mga yan. Kasi walang kwenta. Tama po, ikis na po natin yan, ha. Ayan si Abantio sa mga taga Manila. Fernandez na nasa Laguna, si Akop nasa Antipolo, walang kwentang mga si Barbers na nasa, I think, Sorsogon si Barbers, no? Ang party list po ni Paduano, wag nyo na rin po iboto yan, mga kababayan po natin. Kongresista, pag ganyan tayo. Isa pa, yung One Rider party list, no? Isa rin po yan na nagagamit din po ni Tambaloslos. Ang Ako Bicol party list, naku, wag nyo na po pagbigyan ng pagkakataon na muling makabalik yung mga yan para maramdaman po nila ang higante ng sambayan ng Pilipino dahil sa pambabastos po nila sa isang napakatino pong presidente po natin, Tatay Digong. Diba parang sinusuport mo yung mga convicted criminals, binababoy mo, kine-question mo yung dinisisyonan ng batas na nag-convict na sila, na mali sila. So kine-question mo yung batas natin, so pinapanigan mo yung mali sa tama. Diba? Anong klaseng tao kayo? Sana kung mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, mangyari sa mga mahal nyo sa buhay, nang maramdaman nyo, tingnan natin kung ipagtatanggol nyo pa yung mga yan. Kung ipagtatanggol nyo pa yung mga ganyang klaseng mga tao. Diba? Nakakapanggigil kayo, nakakadiri kayo. Hindi ko alam ba't kayo nandyan, umalis na ho kayo sa pwesto nyo kasi wala ho kayong karapatan. Tapos, kung makapagtanong kayo, hindi nyo binibigyan ng chance. Yung taong makapag-explain ng tama. Yan si Paduano, napanood kita. Nag-e-explain ang isang pulis ng kanyang side. Pinipilit mo siya, kailangan sabihin mo sa akin sino yung mga lawyer na yan, anong pangalan. Alam nyo, sir, ayaw kitang i-sir. Hindi ka karapat dapat i-sir kasi nanggigigil ako kasi sinusuportahan mo yung mga
addict tsaka kriminal. Kung makasigaw ka, para mong ikaw nagpapalamon, kung maka-ano kayo dyan sa Congress, kung makasigaw kayo sa mga tao, yung mga resource person nyo, pag di nyo gusto yung sagot, sinisigawan nyo. Paalala ko lang ho kayo sa inyo, ang taong bayan ho nagpapasweldo sa inyo, kaya ho kayo nakaupo dyan, kasi inupo ho kayo ng mamamayang Pilipino. Wala ho kayong karapatang sigawan yung resource person nyo, lalo na ho kapag di nyo gusto yung sagot, at hindi nyo pinapatapos ang sagot, binabara nyo. Grabe, tumpak po mga kababayan po natin, no? Masakit po ito para kay Paduano, no? Na feeling, napakagaling po mga kababayan po natin, at mahilig mag-contempt itong mga inayupak na ito mga kababayan. Obvious na talagang selective kayo, na fake yung inyong investigation, na talagang alam nyo, ang gusto nyo talaga, wag silang makapag-explain ng tama, gusto nyo silang pasamain. Yun yung katotohanan. Diba? Tigilan nyo na ho kami. Huwag nyo suportahan yung mga addict. Po ha, at naging emotional po itong si Miss Cathy Binag, at panawagan niya po, wag daw po suportahan itong mga addict, kasi bakit nila ngayon binibigyan nga po ng pagkakataon at importansya itong mga addictos benedictos na ito na magturo, no? At kung sino-sino po ang mga pangalanan na dinadawit po nila sa dito po sa investigation nila sa Quadcom. At itong si Garma po, obvious naman po mga kababayan po natin na parang nanghihina na nga po ito, wala na nga po sa sarili habang nagsalita, at kung sino-sino na lang ang kanyang pinapangalanan, at nabanggit po itong reward system na ang katotohanan wala naman po umanong ganyan, kahit yung mga dating PNP chief, no, ay nagsasabi na walang katotohanan. At paano nila papaniwalaan itong si Kerwin Espinosa na dati na nga pong nahatulan, dating nahulihan po ng napakaraming polvoron. So ngayon mangyak-nyak lang ng konti at halos hindi nga po ma-memorize ang kanyang script. Paniwalang-paniwala po itong mga ulol na mga kongresista na ito. Akala nila siguro hindi alam ng taong bayan. Ang kanilang ginagawa ay isang propaganda, paninira po. At lahat po sila dyan ay posibleng bayaran, no? Milyones umano yung binabayad sa kanila para sirain lang po itong mga Duterte. At alam niyo naman kung sino yung nagpupundo, alam niyo naman kung sino ang ambisyoso na gustong burahin ang ligasya po ng dating presidente po natin. And thank you po mga kababayan po natin kay Miss Cathy Binag, dahil ngayon, no, tuloy-tuloy na po yung kanyang pagsasalita, hindi lang po sa programa ni Maharlika, kundi sa kanyang sariling platform, Facebook and YouTube. Ginagamit niya na po ito para magsalita at magpahayag ng mga opinion, pagkadismaya sa nangyari po sa ating gobyerno. At bilang buhay na witness at naka-experience po na nagkaroon ng partner na isang addict, so dapat natin pakinggan itong si Miss Cathy Binag. At ito po yung kanyang mga sinasabi, itong kanyang mga testimony ay napaka-importante, no, para malaman po natin ano talaga ang epekto, masamang epekto na magkaroon po ng isang addict sa isang pamilya. At marami po yung natuwa nung panahon ni PRRD, dahil ang mga pamilya na may mga addict ay nagkataon po, nagkaroon ng pagkakataon na magbago, at yung pamilya po nila na mga addict, no, na nanggugulo or pagulo sa kanilang pamilya ay tumino, no, nung panahon ni PRRD. So sana yung mga yan ay lumabas at magsasalita. Agaya po itong si Richard Gomez, na kahit kasama po siya sa mga propaganda laban sa mga Duterte, hindi niya po nakayanan at nagsalita po siya kung gaano ka-epektibo yung war on drugs sa panahon po ni PRRD. So yan na po yung ating panibagong update. At kung kayo po may komento, kung kayo po may mga i-share patungkol po sa kwento kung paano po kahirap magkaroon ng isang addict sa pamilya, at kung gaano ito nabago nung panahon ni PRRD, share niyo po sa ating comment section. Maraming salamat and God bless po mga kababayan.